Meron lang ako yung bisita. Kailan? Okay. May intervention. So, welcome, sister, sa bahay ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos at tayo ay pinagkakaisa niya ngayon. Bigay ng papulit pagsamba sa kanyang pagkakas. Ang ay napakaganda at nag-uumpisa na ang pag-araw. Amen. Unti-unti na mapawisan ang bawat isa sa atin. Dahil ilang linggo na parang hindi tayo pinagpapawisan dahil still, amen, the grace of God ay patuloy na pinapagawa sa atin. So, in the book of Joshua chapter 1, so we read the word in the book of Joshua chapter 1. Reading from verse 1, amen. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and shall his people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of Hittites, and unto the great sea toward the going down to the sun shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses. So I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of good courage. For unto the people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto the Father to give them. Verse 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand and to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. The book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Last verse, have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. The Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Let's pray. Dakila ang mapagpalang Diyos. Salamat po, Amang Banal, sa pagkakataon ito. Yung pinagkaloob sa bawat isa. Amen. Thank you once again for your words na aming po binasa bilang pagkain ng aming mga kaluluwa. Sa araw na ito, unahan ng aming lingkod, may magsalita ayon sa kalooban, at ang komunikasyon na ito, bigyan mo kami o Diyos, hallelujah, ng karunungan at kaunawaan. That the law, that the word may be established in this house. Thank you so much, Lord, hallelujah. Kumilos ka sa amin at sa araw na ito, ikaw dakilang Diyos, hallelujah, ang maghari sa aming Diyos. Sa pangalan mo, Jesus, ito aming pong samang dalangin. Amen. Isang malakas na ikan para sa ating Bago ako mangangaral sa araw na ito,
Amen. Meron lang akong i-share na ko yun. Pero i-deliver ko ito, kwento na ito sa aking mga nararamdaman. Meron daw mag-asawa mga kapatid. Ito ay isang post, isang lingkod ng Panginoon. At itong mga ngaral na ito ay nilagay niya para tayo ay masiyahan sa mga pangyayari. May mag-asawa na habang sila ay nag-aalusan ng kapatid. Amen. Nakatingin sila sa bintana, tinignan nila yung bintana, meron sila nakita ng sampay. Yung mga sampay na yun ay sabi ng babae, napakadumi naman ang sampay na yan. Parang hindi marunong maglaba yung nagsampay. Inabukasan mga kapatid, habang kakain na naman sila sa kanilang almusal, nakita na naman nila yung sampay, sabi nila. Ang dumi ng mga sampay, parang hindi marunong maglaba. Pero itong asawa niyang lalaki, hindi umikipit. Nakangiti lang mga kapatid. Muli sa pag-aalmusal nila ng mga 2 beses, nakita na naman, agad marumi. Sabi ng babae, bakit ganito ang mga sampay? Parang hindi marunong maglaba yung kapitbahay natin. Sabi ng asawang lalaki, baka pwedeng turuan mo para marunong. Baka mamaling kay surwang, bueno, ikampi sa muna, makaawan sa muna nga paglaba. Inabukasan mga kapatid, habang nag-aalusal sila, biglang sumigaw yung babae. Ay! Kita niya mga kapatid, yung mga sinampay, ang puti, gumanda na. Yung babae, anong ginawa niya kaya? Sabi ng lalaki, wala siyang ginawa. Pero ako may ginawa. Sabi ng asawa. Sa madaling sabi mga kapatid, amen, itong pangyayari ito, nagtanong yung babae, sabi ko, parang napasin siya. Ikaw ba yung naglaba? Sabi niya, yung babae, wala siyang ginawa, yung kapitbahay, pero ako may ginawa. Sabi niya, kahapon, sabi niya, ginawa ko, nilinisan ko yung bintana kasi napakapal na yung dumi at alikabok. Kaya ginawa ko, sinamuyan ko ng tubig para malinisan. So ngayon, malinis. The moral lesson upon this story, dahil nagulat yung babae na malinis na yung labahin ng kapitbahay. Pero actually, ang nakikita niya is yung dumi ng salamin. Minsan, sa buhay natin mga kapatid, nakikita natin yung mga bagay-bagay sa ating harapan. Kung saan, amen, ito yung tinatawag na mga pangit na tingin sa ating kapwa. Amen. Sinasabi natin, madumi yung kanilang nilabhan, pero hindi mo alam na dumi pala yung salamin. Sa buhay natin, nakikita natin
tayo yung pinagpapala, sila yung walang pagpapala. Sa bawat buhay natin, mga kapatid, amen, tayo ay datay-datay makulkulaapan ang kamsa. Amen. Iti narukit na sarni kalagitikan kalagawa. Kada gito'y mabanbanan ay tayo ng kamsa iso iti magdadadake. Yay, kus-kus to kumakaya mo yan po Diyos sa mga kasama. Ibigay. So nga dapat, amen, na kikawin tayo dito, hindi ka kantanayon tayo ang tagalos, amen, ipipresensya. In the book of Joshua, mga kapatid, it is the word, comes from the Lord. May pinagkaroon niya yung sinabi niya, amen, have not I commanded thee? Sabi ng ating Panginoon, hindi ba inutos ko sa iyo na ikaw ay maging malakas at maging matapang? And today I'm going to preach the title, amen, be strong and of good courage. Alam natin ang buhay ng mga Israelite sa panahon na yan, amen, nagkaroon sila ng 40 years in the wilderness. Doon sila nakatuon, mga kapatid, amen, hindi pa ibinigay ng ating Panginoon o hindi pa nila narating yung tinatawag na promised land na ito yung pangako ng Diyos sa mga Israelites nung inalis niya, amen, sa syudad ng Egypt yung mga anak ng ating Panginoon. At dumating yung time, mga kapatid, amen, na sa sobrang tagal nilang nagtitiis, amen, sa ilang, at nandun sila naglalakad sa gitna ng init ng araw. Nandun sila, mga kapatid, amen, na nahahamugan dahil lang sa gusto ng ating Panginoon na dalhin sila sa tamang lugar na ipinangako ng Diyos sa kanila. At sa time na yan, mga kapatid, amen, kailangan nilang ma-claim yung tinatawag na promised land dahil yun ang magiging tinatawag na ibibigay ng Diyos sa kanila. Pangako yan ng ating Panginoon, inheritance para sa kanila. Dahil kapag ang Panginoon ang nangako para sa iyo yan talaga, hanggang sa mga magiging generation mo, ipapagkaloob yan ng ating Panginoon. At sa time na yan, sa panahon ni Moses, dito natin nabasa, napatay na pala si Moses. In chapter 1, in the book of Joshua, Moses is dead. Patay na yung nag-i-lead sa kanila. The leader of Israelites is dead. Moses is dead. Amen. Sino yung mamumuno sa kanila? That's the reason why God spoke to Joshua. And you know, Joshua, mga kapatid, isa sa pinili ni Moses na kung saan pupuntahan nila yung tinatawag na Kanaan. Isang spy si Joshua sa labing dalawa na ipinalaga ni Moses, amen, na kung saan titignan nila yung tinatawag na promise ng ating Panginoon. And that time, si Joshua, dalawa lang yung naging positive thinking, amen, sa sitwasyon na nakita nila sa Kanaan. Ito ang isa si Joshua at si Caleb. Sa time na yan, malalakas pa, amen. Sa time na yan, talagang sila yung mapapagkatiwalaan ni Moses. But still, mga kapatid, nung dumating yung time na nakita na nila yung promised land, amen, dito na nagkaroon ng isang sitwasyon na si Moses ay namatay na. At sa time na yan, amen, wala nang ibang magiging leader maliban kay Joshua na kinausap ng ating Panginoon. Kung iisipin natin, mga kapatid, amen, isang utusan. At yung utusan na yan, dinala, amen, ang ating Panginoon. Na kung saan yung utusan na yan, hinubog ng Panginoon sa panahon ni Moses. At nagkaroon
leader, mga kapatid. Hindi po madali ang mag-lead ng tao. Nalaklakan na igay tinuang nga nataldenan. Ngun dyan agilid ka ti tao na natangkol ti ulunan. Adi nataldenan ko sa basila pinik mo sumurot. Di ko lang. Nakayaman na naman na mulo leka. Nung nataldenan leka, basila magulid sumurot. Yung tao natangkol ti ulo na, o ganyan mo. Unless nataldenan leka. There's a reason Joshua, amen, nagkaroon siya ng takot. How can I lead the Israelites? More than 3 million. How can I lead these Israelites people? Sabi nga, si Moses na sumakit ang ulo niya, ako pa kaya? Si Moses na, siya yung naturuan na mag-lead. Sumakit pa yung ulo. Paano na lang ako? Amen. Kaya minsan mga kapatid, ayaw natin mag-lead. Ayaw natin maging leader. Mahirap po, pero maraming gusto mag-leader. Katunayan nga sa bansa natin, pinag-aagawa ng pagiging leader. Yung iba ayaw nila, yung iba gustong-gusto. Akala nila ganun lang kadali. Maganda po ang tawagin ng pinuno. Pero hindi mo kayang akuhin yung responsibilidad bilang isang pinuno. Mahirap po ang isang leader. That's the reason Joshua, amen, nagkaroon siya ng tinatawag na pagkadismaya. How can I lead the Israelites? Amen. Kung si Moses na sumakit yung ulo niya. Kung si Moses na hindi niya nadala papuntang Kanaan. Kung si Moses na talagang sobrang nandun yung panalangin niya sa Diyos. Eh sabi ni Joshua, how can I lead the Israelites? Pero alam niyo ba mga kapatid, sa panahon ni Joshua, laging strong yung kanyang paninindigan. Laging matatag yung kanyang paninindigan. Pero dumarating din yung time na pinanghihinaan siya. Ganon din sa bawat buhay ng isang mananampalataya. May mga panahon na sobrang lakas natin. May mga panahon na sobrang makikita natin mga kapatid na kayang-kaya natin yung mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. Pero dumarating yung time, amen, na papaluhod din tayo. Dumarating yung time na papayak din tayo. Dumarating yung time na papaluhan tayo. Dahil minsan nadidismaya tayo sa mga nangyayari. But I tell you this morning, amen, at sabi ng ating Panginoon, hallelujah, be strong and be courageous. Amen. Why? Bakit sinasabi ng ating Panginoon? Mismo ang Diyos ang nagsabi sa atin na tayo'y magpakalakas, na tayo'y magpakatibay. Yes, alam ng Diyos na pinanghihinaan tayo. Alam ng Diyos na mayroon tayong mga pinagdadaanan. We have a lot of struggle in our life. But still, God has a promise to us, mga kapatid, be strong and of good courageous. Dahil alam niya na kapag tayo naging matapang, dahil kapag alam niya na nandun courageous sa ating buhay, makikita ng ating Panginoon na kaya natin abutin yung mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Eh, nung nakita ng Diyos na si Diyos po pwedeng maging leader to. Eh, sabi ng ating Panginoon, Joshua, kaya mo yan. Panginoon, hindi ko kaya. Mahirap mag-lead. Ang hirap kaya. Lalo pag yung papalitan mo ay malakas. Diba? Mahirap po na maging isang successor. Ilang beses na ako naging successor. Hindi nag-success. Hirap naging successor. Lalo kung yung papalitan mo ay napakagaling. Ultimo,
But dahil tayo itong. Amen. Takot si Joshua. Galing si Moses. Nag-lead si Moses. Nakaharap kay Pero. Ako hindi ako humarap kay Pero. Sabi ni Joshua, si Moses humarap kay Pero. Nakipag-deal si Moses kay Pero. Ako hindi. Anong gagawin ko sa mga Israelita? Anong gagawin ko? Inilid ko sila. But still, mga kapatid, amen, yung promise ng ating Panginoon, amen, be strong and good, courageous. Yun lang naman eh. Maging malakas ka lang. Maging matibay ka lang. Maging matapang ka lang. Mararating mo ang plano ng ating Panginoon. Hindi ko kaya, mga kapatid, sa buhay natin, pag laging bukang bibig natin na hindi natin kaya, hindi talaga natin kaya. Kaya yung hindi natin kaya, mga kapatid, papalitan niya ng kaya. Bangan. Maniwala kayo. Yung tao hindi kaya, hindi ko kaya, pero may bangan. Sabi ni Joshua, kakayanin ko kaya to? Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoon kay Joshua, you can do it, Joshua. Bakit, mga kapatid? Si Joshua, pinanindigan niya yung mga salita ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, he meditated day and night. What he meditated, that is the word comes from the Lord. Na lagi niyang iniisip at inilalagay sa kanyang puso na may salita ang Panginoon na kailangan niyang dalhin yung bagay na yan. Na may salita ang ating Panginoon na siya magpapatibay sa kanya. Na may salita ang Panginoon na siya magtutulong sa kanya. He meditate day and night. That's the reason we can stand of the promises of God. And this is the promise. The word of God is the promise of God. Na kung saan paghahawakan natin na tayo'y magiging matibay, magiging matapang, because God gave us the courage to fulfill His promise. Hindi po mangyayari yung pangako ng Diyos. Amen. Hanggat hindi po tayo nagpapatuloy sa ating paglilingkod. Hindi po matutuloy yung pinangako ng Diyos hanggat tayo ay hindi tumutupad sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sa araw na ito, mga kapatid, God encouraged us, amen, to do what is in the Word. Ito yung kanyang salita na kailangan natin buklatin, kailangan natin pag-aralan, kailangan natin i-meditate, kailangan natin ilagay sa puso at isipan. This is the Word of God and the food of our soul, na kung saan lumalakas po tayo habang tayo ay nag-meditate sa salita ng ating Panginoon. Tumitibay po tayo habang meron tayong salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay. In verse 3, mababasa natin dito, mga kapatid. Chapter 1. Every place the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. As I said to Moses, yung binigay ko at pangako ko kay Moses, pangako ko rin sa iyo, Joshua. Na saan man makarating ang iyong paa, saan man ang kanyang maaapakan. Ito ang sabi ng salita ng ating Panginoon. That every place that the sole of your foot shall tread upon. Ibibigay ko sa iyo. Kung ang pangako ng Panginoon kay Moses, bagamat Moses is dead, tuloy pa rin ang pangako ng Diyos.
Maniwala kayo. Kapag pinangakuhan ng Panginoon si Moses, hindi mo hihinto kay Moses ang pangako. Hindi mo hihinto yung promise ng Panginoon kay Moses. Pag sinabi ng ating Panginoon, kung saan ka makakarating, ibibigay ko yan sa iyo. Kung saan ka dadalhin ng tao, ibibigay ko yan sa iyo. Pangako ng Diyos kay Moses yan. Pero tandaan ninyo, isinabi din ng Panginoon kay Joshua na yung pangako ng Panginoon kay Moses, ibibigay din kay Joshua. Kaya ang pangako ng Diyos, hindi lang kay Moses, hindi lang kay Abraham, hindi lang kay Isaac, hindi lang kay Joseph, until our generation is still the promise of God is there. Is still the promise of God will be fulfilled. Nakikita niyo, pangako lahat ng Diyos yan. Kapag sinabi ng ating Panginoon, amen, we're going to stand, amen, on the promises. Pangako yan eh. Tao lang ang pumapalpak sa pangako. Tao lang ang hindi tumutupad sa pangako. Yung sinabi ng Panginoon, I have a plan for you. Yes! God has a plan. Hindi lang kay Moses. Even us. God has a plan for us. Sabi ng salita ng Panginoon Pastor, si Moses na ang pinangakuhan mo. Kapag nag-declare ng pangako ang Diyos, until our generation, mga kapatid, ipinapagkaloob ng Diyos yung pangako na yan. Kaya nandun tayo, amen, pinapakita ng Diyos yung pangako na yan, amen, mayroon pong accomplishment na ginagawa ng Diyos sa atin, dahil yan ay in-instruct ng Diyos, yan ay pangako ng ating Panginoon. Kaya sabi niya kay Joshua, be strong, Joshua, and of good courage, mararating mo ang promised land, makikita mo ang promised land, maabakan mo ang promised land, dahil para sa iyo ang promised land na yan. Sa atin ang promised land, binibigay yan ng Diyos sa atin. Maabakan mo yan, makikita mo yan. May mga pangako ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Minsan yung ating mga panalangin, nadidismaya tayo dahil wala na yan tayong pangako ng Diyos sa buhay ko. At ngayon, ganito pa rin ang buhay ko. Mga kapatid, pag pinanghawakan mo yung pangako ng Diyos, ibibigay yan ng Diyos. Maniwala kayo. Pag nabasa mo sa kanyang salita, binigyan ka, amen, ng pangitahin ng Panginoon. Ipinagkaloob ng Diyos yung pangako na yan sa iyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ibibigay yan ng Diyos. In right time. Tagal ko na naglilingkod sa Panginoon. May mga prayer akong hindi ibinigay ng Diyos. Pero mas marami akong panalangin na ibinigay ng Diyos. Dahil ang buhay natin, naglilingkod tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. May promise ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ano sabi ng ating Panginoon? Joshua, if I said to Moses, I will never leave thee, same as you, I will never leave too. Kaya yung buhay natin, mga kapatid, isipin natin palagi, nandyan yung pangako ng Diyos sa buhay natin. We must stand on the promise. Amen. Kaya lang minsan ang problema, mga kapatid, nakatayo lang tayo. Amen. Sa ating kinakatayuan. Hindi tayo, amen, hindi natin nakikita yung pangako ng Diyos na kaya nang ibigay yung pangako na yan sa bawat isa sa atin. Kung bakit nagpatuloy si Joshua? Because of the promise of God.
Sige Lord, magpapatuloy ako. Sige Lord, gagawin ko lahat, Panginoon. Amen. Anong pinahawakan niya? Yung pangako ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, gusto kong maramdaman palagi ang presensya ng Panginoon. Dahil kapag ang Panginoon nasa atin, mga kapatid, sasabihin ko, mawawalan tayo ng takot. But the courage, amen, that God put in our heart, yun ang dahilan na tayo ay magpapatuloy sa ating paglilingkod. Pero kung takot ang nandyan, mga kapatid, yes, hindi po masama na magkaroon tayo ng takot. Pero kung tayo manatili sa pagkatakot, huwag tayo mabuhay sa pagkatakot. Dahil ang fear sa buhay natin, mga kapatid, ayaw ng Diyos yan. That fear, we need to change in faith. Amen. I-twist mo yan, yung takot mo. I-twist mo yan sa pananampalataya. Sa tiwala mo sa Panginoon. Amen. Kaya minsan, mga kapatid, sa buhay natin, nawawalan tayo ng gana. Amen. Nawawalan na tayo ng pag-asa. Dahil yung takot na meron tayo, yun ang pinapanghawakan natin. Pero kung natakot tayo, mag-umpisa ng bahay na ito, walang mangyayari. Sa sinuman yung umutang na nasa sa nagasok na ribo, ang umupang ng namaan. Ang damiga. Damiga. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Be strong. And of good courage. Dadalhin kita sa tamang oras. Dadalhin kita sa tamang lugar. Dadalhin kita sa tamang panahon. Sasabihin ng ating Panginoon, just go! And you can see right now what the Lord has done. Lahat tayo dito, binigyan ng strong and courage ng Panginoon. Hindi lang pastor, lahat tayo dito. Kaya nagkaroon tayo ng tapang na umutang. Nagkaroon tayo ng tapang na mag-pledge. Nagkaroon tayo ng tapang, mga kapatid, na sabihin nyo yung amount. Diba? Lapin mo, mga kapatid. Pastor, huwag na yan! Pastor, huwag na yan! Pastor, huwag na yan! Pastor, kasi dito! Sino lang ang professional dito? Parang kayong dalawa lang ang professional dito eh. Tungkap pa lang ang professional. But we have faith in this church. Kailan maumpisahan kung hindi uumpisahan? Kailan matatapos kung hindi tatapusin? Ayan, pastor. Saka na yan. Saka na yan. Pag palaging saka, mga kapatid, walang matatapos. Hello? That's the reason God put the courage in our heart. Sabi ng ating Panginoon, just put it strong and courageous because this is it. I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ng ating Panginoon, sige lang, gawin mo lang yan. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Basta nagkaroon ka lang ng tiwala. Yung tiwala na yan, we must believe and our trust to God that He can do everything in our lives, mga kapatid. Yung buhay natin, lagi natin ilagay sa presensya ng Panginoon. Si Moses, mga kapatid, lagi siyang nag-pray, laging dumudulog sa Panginoon, laging nananalangin. Amen. At yung bagay na yan, gustong gawin ni Joshua. Dahil yun ang ginawa ni Moses. Amen. Pinanghawakan niya yung laging nandun, nakatuon sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa lahat ng pupuntahan
Pinamana ng Panginoon kay Abraham, di ba? Sabi ni Abraham, ng Panginoon kay Abraham, Abraham, lahat ng nakikita mo, bibigay ko yan sa iyo. Grabe. Yung mabuhayin sa gilid ng dagat, ganyan karami. Magiging angkan mo. Diba? Abraham is the father of faith. Pinagkaroon tayo ng pananampalataya sa Abraham. His faith, amen, is very strong. Wala siyang takot. Hindi siya natatakot. Eh kung matakotin tayo mga kapatid, nervyoso tayo, walang darating na magpapala sa buhay. Amen. Sabi ni Joshua, sige Lord, pupuntahan ko yan. Iganayin ko yan. Ililig ko yan. Ikaw pa naman sabi ng Panginoon, gawin mo, I will never leave thee, Joshua, nor forsake thee. Amen. Kaya isip ni Joshua, mga kapatid, yung promise ng ating Panginoon, ganun din yung promise, amen, ng Diyos kay Moses noon. He is not only is with us, but is in us. Ang nakalala ko yung word. Anda kanya among niyato. Amen. Ano yung dapat mapagbuknang na ipasama kakabsada. Ngunit ako Diyos at dakin ka. Well, saan kayo magaling mamama? Saan kayo magalindan? Hindi kayo pasama di panagbiag kakabsada. Saan kayo malindan? Amen. Saan kayo magaling na maibagi na di may sitwasyon di panagbiag. Pero tandaanan nyo ay atin ng kakabsada. Aging gana at kayo. Hindi poder ni Amo. Aging gana na pamati kayo. Aging gana mamati kayo. Hindi Amo. Ni Amo Diyos. Pinakando kayo ay ana. Isparan to ni Amo. Nagitimpanan na mapaspasama ka. Namagtatayan di panagbiag ka. Isparan to ni Amo ng ina. Tatika mo na. He is the promise in ana. I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ni Joshua, okay Lord, pangako mo yan. I'm going to stay in that fight. Mananatili ako, amen, sa gagawin mong dadaanan ko. Ano sabi natin ng Panginoon, mga kapatid? In verse 7, sabi ng ating Panginoon, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. Yung utos ng Panginoon. Yung sinabi ng ating Panginoon, which Moses my servant commanded thee, turn not from it the right hand or in the left. Sinabi ng Panginoon, diretso lang anak. Diretso lang. Diretso lang. Parang mas maganda dito, shortcut. Ha? May shortcut na nagiging long cut. Dahil hindi niya alam yung masikot-sikot sa shortcut na long cut. Hello? Amen. Kasama kami nung ito, shortcut to. Dito tayo dalaan, marunong ako. Alam ko na yung daanan. Hindi naman na kami nakakarating sa pupuntahan namin. Sabi namin sa tour guide, akala ko ba, alam mo yan? Sabi niya, nag-iba na kasi yung mga kanto. Bis na makarating ka, 30 minutes, nandun ka na sa pupuntahan mo. May isang oras, nandun ka pa rin umiikot. Sabi niya, iba na kasi yung mga kanto. Dati hindi ka rito. Yun ang mahirap. Mas maganda, mag-block ka na lang sa tamang highway na yung dadaanan. Habang tumatagal, amen, yung paglalakbay mo at least, for sure yun. Yung iba gusto magmadali. Amen, gusto yumaman agad. Yun na naman eh. Alam ko na naman susunod mo, pastor. Loto na naman niya. Hindi ba sarap maging mayaman?
Sino ayaw yumaman dito? Posible, ayaw mo yumaman. Lahat tayo gusto. Pero kung susunod lang tayo sa path ng ating Panginoon, ibibigay ng Diyos yung tamang pagpapaayos. Hindi naman yung sobra-sobra. Yung sabi ni Agor, the book of Proverbs, just bless me, yung sapat lang. Kasi pag pinayaman mo ako ng gusto, sabi ni Agor, baka makalimutan kita. Kaya marami nang nakalimot. Hello? Palagay lang. Ako. Sabi ni Agor, bless the Lord. Yung sapat lang. Mo yung sapat, kus ko lang. Hanap pabaklangan, tabakabalikulan ka. Ano niya ako? Sumako na, adon tinakalipa. Bimak ng daan. Pero may isa ka na niya ako. Hanap mo't papanglawan, tabagan mo, ilalanas ka. Suwan kaya niya, Lord, lagi natin inaaway. Sabat lang. Diba? Ha? Sapat na at hindi pa. Yan mo na yung meat. Ang mahalaga sa parang. Mas maganda yung sapat lang. Amen? Pag higit, napapanis yan. Maniwala kayo. Subukan yung maghanda ng napakarami. Yung sobra-sobra, mapapanis yan. Yung sapat, busog ka, okay na yun. Huwag mo isipin, may sasabihin ng tao, maniwala kayo sa akin, marami at kaunti ang handa, mayroong sasabihin ng tao sa inyo. Isa buhay natin, sapat na. Higit na, sapat na yung higit. Okay yung sapat. Mahalaga hindi nagugutom. Kasi pag naghanda ka ng napakarami, nakadumi ang handa na. Naghanda ka ng konti, nagpasili ang handa na. Anong gagawin mo? Sabi mo, huwag ka nang kumain. Di ba? Isabi ng Panginoon kay Joshua, in my path. Sumunod ka lang, huwag kang kumanan, huwag kang kumaliwa. Diretso lang kung ano yung inuutos ko sa iyo. Kung saan daanan, diretso lang. Di ba sabi ng Panginoon, mga kapatid kay Joshua, dumaan ka dyan sa Jordan River. Wala kang tulay noon. Walang post project. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Just direct my path. Sabi ng ating Panginoon, just cross the Jordan River. Parang mahirap pa. Dadaan ka sa ilog. Ang lakas ng agos. Sabi ng Panginoon, dun lang. Mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, magugulat ka sa kanyang gagawin. Ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, just cross the Jordan River. Ganun niya yung kamay, naaagos ba? Sabi ka, anong gagawin natin dyan sa kabila? Sabi ng Panginoon, nandyan yung pangalo mo. Kaya minsan, mga kapatid, we need to cross the river in our life. Maagos man yan, ang mahalaga. Yung tinuon ng Panginoon sa iyo, dumiretso ka lang. Huwag kang bababa kasi malalim dyan. Diretso ka lang. Huwag kang aangat sa taas kasi mabato dyan. Dumiretso ka lang. Mga kapatid, amen, kapag may instruction ng ating Panginoon at kaya natin gawin, amen, at susundin natin yung instruction ng Panginoon, walang mawawala sa buhay natin. Pagkos meron tayong katagumpayan na ibibigay ng Diyos because yung path na gusto ng Panginoon, yun ang sinunod natin.
pinaniwala natin, may kaakibat na konsekwensya. Sinabi dapat na beho. Yung sinabi ng ating Panginoon, bawal magsika. Tama? Ano yung pangalan? Makakawalan na ako. Sabi ng Panginoon sa tabernakel, wala magsisindi ng anumang posporo sa altar na yan. Only the fire from heaven. Nagsindi sila dahil gusto nilang mag-ihaw. Patay yung dalawa na anak ni Aaron. Walang instruction. Hirap yung nagluluto ka na walang instruction. Dapat mag-gaya ka. Amen. Sabi ng mga kapatid, ay, siga na natin to, pwede to. Eh sabi ng Panginoon, huwag kang magsisindi dyan sa altar na yan na hindi manggagaling yung apoy sa langit. The fire comes from heaven. Pero sabi ng dalawa, ay kainin! Patay sila. Kahit anak ng pari namatay. Dahil hindi nila sinunod yung gusto ng Diyos na mangyayari. Sa buhay natin, may mga bagay-bagay, may mga konsekwensya sa buhay natin. Kaya minsan mga kapatid, ang hirap sumunod para again sa ating lagi yan. Hindi magkatugma yung flesh sa spirit. Kaya namumuna palagi ang flesh. Sabi ng spirit, wag. Di ba? My flesh is willing, and my spirit is willing, but the flesh is weak. Fasting ako ngayon. Bukas na. Pagdating ng bukas, sa susunod na, may handaan mo. Bahala kayo. Ba? Ganun palagi ang isip. Mag-pray ako, may stone ko. Saka na ako mag-pray. Ganyan eh. Pero nung sabi ni Joshua, gagawin ko, susundan mo yan kung ano sinabi mo. Because God told Joshua, be strong and courageous. Just stay the path. We must not turn left or right. Just go straight. Parang mas mayaman dito kasi Lord. Mga kapatid, beware sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay. Yeah. Mga gustong yumaman, magsabing praise the Lord. Hindi na lang. Amen. We must stay the path that God set before us. What is the key? Faithfulness. Faithfulness. Natin paano natin faithfulness? Ha? Panal, tulog, obedience, faithfulness, nabulit kayo, kaya tinako rin dyan, nabulit kayo ka kayo. Orang din mabulit. Sumunod lang tayo in our faithfulness. Pag sinabi mo, ganito yung gagawin ko, sumunod tayo. Pag yun yung direct na galing sa Panginoon, sumunod lang tayo. Hindi mo mawawala at hindi masisira ang plano ng Diyos na kahit ang alam natin ay hindi tama yun. Pero kapag ang Panginoon ang nagsabi, I tell you church, even that path and that plan na ibinigay ng
kanayong kalantangan, kanayong yapo, kanayong kalantangan tayo, kanyapo, nabuilig ka. Bali kami naging bubuilig. Dahil kung bubuilig ka lang sa Domingo lang, na nabuilig. Well, Domingo, pata. Bakit mo, Domingo, pata naman sa bumalik tayo! Brother Rice, bumalik ka! You know bumalik? You don't know bumalik? You must be grateful. Right? Yes. Okay. Amen. Praise God. Bumalik tayo kung nagsilbi tayo kinapo naman tayo magpasama. Bumalik tayo magpasama. Kurang niya ibaga itaw kanya kayo ang pakabalik tayo lang tayo isang balik kapo. Ngayon ibaga na kita tumakan natin. Bumalik tayo ka. Nanyalan parakis ka rin sa tayo. Bumalik tayo ka. Apoy! Kaya tayo kapo. Compare right or left. Just go for the plan and the path of God. We need to worship God in times of blessing. Eto na. We need to worship God in times of our victories. We need to worship God in times of our success. But we need to praise and worship God more in times of our trials. Yes. Diba? Mas napimpin ka sa dayaw noon na ang gatong problema tayo, Sister Rosie. Yes! Pura ka lang luha. Alam, padasa man kang luha nga na mabanang ka. Imposible! Tinabanang mananod sa akin itan. Yes! Manmano nakita nga na nabanang magsangsangin. Mamati kayo? Karamihan nagsangsangin. Nagpitig padang malapang-lap. Aming alabat ng mga ng praise the Lord. Kawa na sa Amen. Nagkaroon ang itinayang kayo nila ako. Sipalaway ka ng panlulutigian kayo magabsada. Sipalaway ka dahil kayo magdadalya sa pinginalingata. Sipalaway ka ng kabusol kayo. Sipalaway ka ng magdadalayo kanya kayo. Sipalaway ka ng magpapalingan kanya kayo. Dahil dyan ipagpangro na kayo. Kaya tayo ni ang Diyos. Tanay-nain ni kaya ni Apo inibigyan kayo. And discouragement is not the time of our mag-give up ka na. Oh, discouraged na ako. Give up na ako. Pero ito yung panahon para lalo ka sana kumapit sa presensya ng Panginoon. Sabihin mo, Lord, please renew my strength, renew my spirit. Pinanghihinaan na. Nanghihina ako ngayon. Ang dami kong problema, Panginoon. Please, renew my mind, renew my heart, renew my soul, renew my spirit. Di ba napakaganda mga kapatid na mananam mo, dahil presensya ako, dahil habang nagsaksangit ka na marinig na, makakakupan na kaniya mo Diyos. Kaibagang di kararang mo, Lord, nama. Dahil pigsa, ipasublin. Dahil mapupukaway na pigsa, isublin ka ni. Dahil pigas na ma-refresh ang manena. Madaanan man ang timbalong na espiritu mo. Madaanan man ang itinananay na pigsa na agapugan ka. Kaya kung isagin mo sa gilid ng kumabo, kapag pagwilig ang alam ka na yun, sa gilid ng kumabo, kapag nagbalik ang bahay na nabigyan, di ba maligyan ka? Discouragement is not the time to give up, but the time for us to make recommitment to serve God and follow Him all the way.
Yung bagay na kung saan hinang-hina mo na. Yung panahon na ayaw mo nang tumayo. Yung panahon na ayaw mo nang tumangon. Yung panahon na pagod ka na. Yun sana yung time na magkaroon ka ng commitment sa Panginoon. Lord, minsan pa, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, pwede ba, Panginoon, kausapin mo ako? Pwede ba, Panginoon, maramdaman ko yung presensya mo? Pwede ba, Panginoon, yakapin mo ako ng iyong presensya? Kapag nakaramdam ka na ng panghihina, isa na lang gagawin mo, umiyak at lumahod, manalangin sa Panginoon. Yan lang yung pinakasusi na kung saan mararamdaman mo yung kalakasan sa panahon na discourage ka, sa panahon na dismaya ka. Nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang Espiritu ng Diyos na kung saan i-refresh tayo, mga kapatid. Just follow in all the way. Yan ang tagumpay si Joshua dahil sinunod niya ang plano ng Diyos. Ito ang kailangan natin. Be strong and good, courageous. Maging malakas at maging matapang. Saan tayo magiging matapang? Hindi sa pakikipag-away. Ang sinasabi ng Biblia kung bakit sinasabi ng Panginoon kay Joshua na maging matapang dahil sa mga hamon ng buhay dahil sa kanyang leadership. And by the way, leader ka sa bahay mo. Leader ka sa komunidad mo. Leader ka sa mga kaibigan. Leader ka sa sarili. What we're going to do, just pray that God spoke to us for the encouragement. Be strong and of good courage. Hindi lahat masaya, hindi lahat malakas. Nakakala na tao nakakalakas natin. Hindi po. Sometimes we are down because of the struggle, circumstances, problems, persecution. Bumabagsak po tayo. Yung ating kaisipan, unang-una yan. Nag-iisip tayo, bumabagsak tayo. It is part of our emotion. Sabi ni Joshua, how can I live this? Sabi ng Panginoon, kung anong pangako kay Moses, gagawin ko yan sa hindi mawawala yan. Kung anong pangako ng Panginoon kay Moses, kay Joshua, until now. The promise of God can lead to us in the promised land. Mayroon pong naghihintay para sa atin. Saan na? Sa kariyan natin. Pag pagod na tayo, mayroon na tayong pupuntahan. Yung pinangako ng Diyos. At isaw na po kung bakit tayo naglilingkod. Yung awit kanina. Amen. Nung naawatan nyo, nagkikanta kayo kami ng tayo ng San. Amen. Magbagdaan na paglangit. No din kaya. No din kaya. Makaamo ka. That is the promise of God. We're going to heaven. We are all pilgrims. Gan-gan na rin. Ijay. Kasat no? Makita yung bulbuli ni Takrasa.
nagrigatag sa tingin ako. Mutong palo kayo, nagado, nagkikimali, ilasan, na kaya. But the encourage to every one of us, be strong. Be strong. Kaya mo yan naman. Kaya mo yan tatay. Kaya mo yan. Yan po. Just meditate the word. Day and night. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos ng bawat isa. Sa araw na ito, we're praying for God. Bibigyan tayo ng kalakasan. That strength comes from God. That courageous comes from Him. Magiging matapang at matatag. Sa araw na ito, mga kapatid, ay ito. Kung meron ka mga pasang-pasang na yun, at kung wala man, that's good. Pero kailangan natin i-renew yung ating espiritu sa ating mga. Kung meron kang problema ngayon, kagaya din mo na saan na-scourge right now. This is the time to pray. Lord, pag-isa. Espiritu niya mo Diyos, tayo pa na dito. Makikagkaroon ko kanya po. Maminsan na may postura, pero kung kayo, kapag pagkakibigado, kapasama ko yung problema. But today, lalabas ka sa pinto na marirefresh at marirenew ang iyong kalagayan. Espiritu Santo. Discouragement, hindi mawawala yun. Pero meron tayong Diyos na pwedeng kapitan sa panahon na ating pinagdadaanan. And you are in the right place. And you are in the right time. Discouragement, once again, it's not the time you give up, but the time to make recommitment to serve God. Habang nakapikita natin ng mata, and if you want to go to this altar, we're all inviting this altar to pray. Ating mga bisita, can you guide them and help to pray. Paano problema niya, pagsubok niya, isa lang ang kailangan natin.